My dear sisters and brothers, last June 12, simultaneous with the open house being held here inside the Manila Cathedral, the Intramuros administration also opened to the public for the first time the Centro Turismo del Intramuros. You can find that when you cross this street, leading to Arcibispado Street, and then you turn left. It's in the form of a church, because what used to stand there was this Church of San Ignacio. I tried to get some time during that day to visit the Centro Turismo. And it's a wonderful place. You can see the history of the church. You can see pictures of what used to be the altar of San Ignacio. There were memorabilia, there were items, collector's items, and so on and so forth. And you know, whenever I visit places like this, especially in Intramuros, I live with heavy heart, because these things, or most of these things, have been lost forever because of the war. Did you know that before 1945, when the liberation of Manila began or happened, in Intramuros alone, there were 7 churches. 7 ang simbahan sa loob ng Intramuros. At lahat ng yon ay nasira, maliban lang sa simbahan ng San Agustin. Sira ang katedral, sira ang simbahan ng San Ignacio, ang simbahan ng Lourdes, ang simbahan ng mga Dominicans, ang simbahan ng mga Franciscans, ang St. Nicolas de Tolentino. Sira. At hindi lamang po yon. Nawala na rin yung mga magagandang imahen ng mga santo. Nasunog na rin ang ilang mga importanteng dokumento. That's why you can understand me when I say I live with a heavy heart. That's what we feel when we have lost something. You have lost your favorite pet. You have lost your money. Di ba? Kamakailan lang, merong isang nag-post, umiiyak, naubos daw yung kanyang savings sa isang bangko. It turned out, hindi naman pala nawala. May nag-withdraw. Pero that's what we feel when we have lost something. And how much happiness there is if we found the same thing. Di ba? Pag nakita mo muli yung nawawala mong aso, nakita mo yung nawawala mong susi, nakita mo rin yung nawawala mong anak. Ewan ko lang kung masaya kayo kung makita nyo yung nawawala nyong asawa. But that's how we feel. We feel happy once we have found something that we have lost. And I guess that is what was felt by the people during the time of Hilkiah. When he informed the scribe Shaphan, I have found the book of the law in the temple of the Lord. I have found the book of the law. They have lost it, and now they have found it again. But what is the implication? What is the importance of this? They lost the book of law, and therefore they forgot the covenant with God. They forgot how to live accordingly. Nung mawala ang libro ng batas ng Panginoon, nakalimutan na nila kung paano kumilos bilang mga anak ng Diyos. Nagkasala sila, tumalikod sila sa totoong Diyos, kaya nagkaloko-loko ang kanilang buhay.
At ngayong natagpuan nilang muli ang aklat, sabi, lahat ng mga tao ay tumindig bilang mga participants sa tipan. They renewed their commitment to the Lord. My dear brothers and sisters, what have we lost today? We have lost not only buildings. We have lost not only important documents. We have lost not only important, beautiful, antique images. What we have lost today is the sense of sin. Anong ibig kong sabihin nun? Para ngayon, pwede na kahit ano. Wala na sa atin yung parang takot na gumawa ng masama. Siguro sa ilan, no? Karaniwan na yon. Na gumawa ng masama, magnakaw, magsinungaling, magmura, manglait, magpahamak ng tao, pumatay. Bakit? Kasi patay na yung konsensya. We have lost our sense of sin. Ngayon, kahit ano, parang uubra na. Pwede na. Hindi na nakakahiya. Nahihiya pa ba ang ibang mga babae kapag sila'y nabuntis ng hindi kasal? Nahihiya pa ba ang lalaki kapag natuklasang siya ay merong kerida? Yung iba nga pinagmamalaki pa eh. Nahihiya pa ba tayo kapag gumagawa tayo ng mali? Itinatago pa ba natin? Baka yung iba, sabi ko nga, parang ipinagmamalaki pa. And that is where the importance of Saint Jose Maria Escriba comes in. The saint that we are celebrating today is someone who advocated the universal call to holiness. Pinaaalaala niya sa atin na tayong lahat ay tinatawagan sa buhay ng kabanalan. Hindi lamang ang mga pari, hindi lamang ang mga obispo, hindi lamang ang mga madre o ang Santo Papa ang dapat maging banal. Para kay Jose Maria Escriba, ang lahat ay tinatawag sa buhay ng kabanalan. Pero, paano? Papasok ka ng seminaryo? Papasok ka ng kumbento? Hindi. Para sa kanya, para kay Jose Maria Escriba, holiness is living your ordinary life. Always in mind God's presence. Kaya ikaw, kahit nagtatrabaho ka sa Comelec, dala mo yun. Sinisikap mong maging banal. Kahit nagtatrabaho ka sa Bureau of Treasury, dala mo yun. Kahit nagtatrabaho ka sa BIR o sa Intramuros Administration, dala mo yun. Ang buhay kabanalan ay hindi lamang ginagawa sa loob ng simbahan. Dito, ang babait natin eh. Tinitingnan ko mga mukha ninyo, mukha naman kayo mga mababait. No? Higit na 1 taon na ako dito, wala pa ako nakitang nagsampalan. Pero minsan iniisip natin, yung pagpapakabanal, dito lang sa loob ng simbahan. Kaya tingnan nyo, paglabas natin, parang nabura. Kaya nga sa parking space pa lang, nag-aaway na eh. No? Kasi simba lang. No? Hindi. Para kay Jose Maria Escriba, ang lahat ay tinatawag na maging banal. Pero, iyon ay isa sa buhay, saan man tayo naroon, anumang oras, at anuman ang ating ginagawa.
Let us rediscover our sense of holiness. We have lost it, perhaps. Now, we are being invited to rediscover and go back to the way of holiness. Yun ang ipagdasal natin at hilingin natin kay San Jose Maria Escriba na matularan natin ang kanyang kabanalan. Oo, pari siya. Pero hindi lang pari ang dapat na maging banal. Tayong lahat. In our ordinary way of life, we are called to be holy. Amen.